tawagin mo na lang po ako sa pangalang Basilio. Itong aking ikukwento ay nangyari noong ako ay tumira sa probinsya ng aking lolo Godoy. Matagal na panahon ang nakaraan. Bale, ang lalawigan nila ay nasa bandang Luzon lang din, pero hindi ko na lang papangalanan yung eksaktong lugar. May malawak kasing taniman ng palay si lolo at kumukuha pa siya ng tauhan para magbantay sa bodega nila. Ngunit noong pinaalis na nga nila yung kanilang pinagbabantay doon, gawa ng nalaman nilang nagnanakaw pala ito ng kanilang palay, ako na lamang yung pinatawag ni lolo at pinabantay roon. Ang sabi pa niya sa akin noon ay mas mapagkakatiwalaan pa nila yung kanilang apo, higit pa sa kung kanino man. Natuwa naman ako noon dahil sa halip na magmukmuk noon sa bahay at tumambay kasama yung aking mga tropa, ay magkakaroon ako ng trabaho at tiyak na hindi sayang yung aking oras. Noong naihanda ko na nga yung aking mga gamit na dadalhin, hindi na ako nagdalawang isip pa at agad na tumungo sa bayan ni na Lolo Godoy. Pagkarating ko doon, nataon din na mga 1 linggo pa lamang na natapos yung kanilang pag-aani. At dahil doon, iginala na muna ako ni na Lolo sa buong bukirin nila at inalam yung pasikot-sikot sa kanilang baryo. Hindi naman ako nahirapan sa kanilang bodega. Nasa bandang likuran lang din naman ng kanilang bahay. Ngunit wala silang kapitbahay, kaya mas madali silang puntiryahin ng mga magnanakaw. Yun daw yung kinababahala ni Lolo Godoy. Kahit paano raw, nabunutan na rin siya ng tinik nang tanggapin ko yung kanyang alok na ako na lamang yung magbantay sa kanilang bodega. Sa mga unang gabi ko sa bodega ay wala naman akong naranasang kakaiba. May flashlight, baril at meron naman akong batuta na ginagamit kung sakali mang merong pumasok doon. May nakahanda na rin akong itak na siyang ibinigay ni Lolo para pang tagaraw sa ahas kung sakaling may makita ko sa paligid. Ngunit dumaan yung mga araw at meron akong nakasagupang alam kong hindi naman magnanakaw at lalong hindi isang simpleng hayop lamang. Bandang 6:00 po noon, dahil marami nga yung mga dayami sa paligid ng bodega, inisip ko na baka pagbabahayan yun ng ahas. O kung hindi man ay mga dagang paniguradong pupuntirya sa mga palay ni na Lolo. Isa pa noon sa kinatatakutan ko ay baka merong kobrang gumala roon at matsyempuhang maapakan ko. Lalo at kapag nakagat ka nun, siguradong yun na yung katapusan mo. Sa kadahilan na ngayon, mas naging desidido nga ako na sunugin ang mga nagkalat doon na mga dayami, pati na rin yung mga tuyong sanga. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsisiga noon nang mapansin kong parang may kumakaluskos sa may bandang likuran ng bodega. Madilim na noon yung paligid, kaya't ginamit ko na nga yung flashlight para ilawan yung bahaging yon. Habang humakbang ako ng papalapit doon, sa hindi ko malamang dahilan, lumalakas yung kabog na aking dibdib. Kahit alam kong nasa tapat nga ako ng nasusunog na dayami, parang may kakaibang alinsangan akong nararamdaman noon. Inisip ko noon na baka dahil lang sa takot ko, kaya't ipinagpatuloy ko nga yung aking paglalakad. Pagkarating ko sa likod ng bodega, inilawan ko yung buong paligid, subalit wala akong nakita. Dahil doon, naisipan kong bumalik sa harapan dahil baka kumalat nga yung apoy roon. Nakatatlong hakbang na ako noon nang mapansin ko na parang may umaapak sa bubong ng bodega. Tumigil ako sa paglalakad para matyagan kung totoo nga ba yung aking naulinigan. Subalit nasakto ring pagkatigil ko ay nawala na yung mahinang ingay na aking naririnig. Doon nga ako napaisip na baka gawa lang ng lagaslas ng mga dahon yon. O kung hindi man ay lagatik lamang ng mga sanga na nasusunog. Bumalik na lamang ako sa may tapat ng bodega at binantayan yung mga sinunog ko hanggang matupok na rin po yon. Dumaan pa nga yung ilang sandali. Medyo nawawala na rin yung apoy sa sigang aking ginawa.
dahil natupok na nga rin yung mga dayami. Dadagdagan ko pa sana yon, subalit napatigil ako nang makarinig ako ng parang huni ng bibis sa paligid. Napakunot nga ako ng aking noo-noon. Inilawan ko yung paligid ko. Dahil mahina lang yon, naisip kong baka nasa malapit lamang yon. Ilang minuto ko nang sinuyod yung aking paningin sa paligid. Sa tulong ng liwanag na mula sa flashlight. Pero wala talaga akong nakita. Biglaan na lang akong napamura noon nang may marinig akong ingay sa bubong ng bodega na parang merong bumagsak doon. Walang ano-ano. Nakakita ko sa ibabaw ng bodega ang parang anino ng isang ibon na may malapad na pakpak. Lumipad yon palayo at hindi ko na nga nalaman kung saan nga ba yon tumungo. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung aninong yon. Subalit para hindi matakot ay napagpasyahan ko na lamang muna na pumunta sa bahay ni na Lolo Godoy para makikain muna at makinood ng telebisyon. Habang kumakain noon, naikwento ko sa kanila yung patungkol sa anino ng ibon na aking nakita. Sinabi ko sa kanila na nagmula yun sa bubong ng bodega, kaya't natigilan si Lolo noon. Tinanong pa nga nito ako kung may narinig ba akong ingay sa paligid, kaya't sinabi ko yung patungkol sa mga naririnig ko. Saglit namang natulala si Lolo at nang mapatitig ulit siya sa akin, ay doon na nga ito nagwika. Sinabihan niya kung wag nang magpaabot ng hating gabi sa bodega at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Dagdag pa nito, paniguradong aswang daw yung nakita ko at baka bumalik daw yun doon. Napatango naman ako sa kanya noon. Sinabi ko na lamang na may baril naman ako at itak na aking magagamit kung sakali. Pero yung saad ni Lolo ay hindi raw normal na nilalang ang posible kong makasagupa. Kaya't kailangan kong magdobli ingat. Hindi na lang din ako sumagot sa kanya at ipinagpatuloy yung aking pagkain. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na nga ako sa kanila na babalik sa bodega. Sinabi ko na lang kina Lolo na tatawag na lang ako bago mag-alas 12. Habang naglalakad pabalik sa bodega, ay nagmamatsyag po ako noon. Iniisip ko na kapag may kakaiba sa paligid, hindi muna ako tutuloy at babalik na muna kina Lolo. Pero dahil wala naman akong ingay na narinig sa paligid, nagpatuloy nga ako hanggang sa makarating ako sa papag na naroroon lang din sa may tapat ng bodega nila Lolo. Nahiga ako roon habang nagmumuni-muni nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong ingay sa likuran ng bodega. Hindi ako agad nakagalaw noon dahil pakiramdam ko ay nanlaki yung aking ulo at parang tumayo yung lahat ng aking mga balahibo sa aking batok. Ilang minuto pa noon nang magpasya kong bumangon at alamin na kung ano nga ba yung ingay sa likod ng bodega. Nang akmang hakbang na nga sana ako, meron akong narinig na malakas na kalabog sa yerong dingding sa may bandang likod ng imbakan ng mga palay. Parang sinisira po yun ng kung sino man. Agad na pumasok sa aking isipan na baka may magnanakaw at yun yung kanyang taktika para makapasok sa bodega. Kaya't napagpasyahan kong sa halip na dumiretso sa likod, bubuksan ko na lamang yung pintuan nun at abangan yung sino mang papasok. Iniisip ko pa nga po noon na makapagtatago rin naman ako ng mabuti roon dahil kabisado ko na nga yung bawat bahagi ng lugar. Marahan kong binuksan yung bodega at agad na naghanap ng pwesto. Pabulong pa akong napamura noon dahil nakita kong may butas nga yung dingding ng bodega at kasya roon yung isang tao. Dulot ng aking pagtataka, sa halip na magtago na lamang doon para abangan yung magnanakaw, nilibot ko yung bawat sulok ng bodega at inilawan. Medyo mataas ang mga nagpapatong-patong na mga sako ng palay roon,
kaya hindi ko magawang makita yung bawat sulok sa iisang pwesto lamang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagroronda sa loob ng bodega nang meron akong marinig na parang paghinga ng taong hinihika. Tila may kalakip yun na angil ng isang aso, kaya't inihanda ko na nga yung aking itak. Ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon, kapag sugurin ako ng hayop na magnanakaw, ay hindi ako magdadalawang isip na tagain ito. Kalaunan, nagawa ko nang libutin yung 3 sulok ng bodega at isang bahagi na lamang yung hindi ko pa nga napupuntahan. Naglalakad na ako patungo sa bahaging yon nang makaramdam ako ng kakaibang kaba. Kahit pa na may agam-agam akong magpatuloy, hindi ko pinakinggan yung aking kutob. Hawak ko noon yung aking flashlight at pati na rin yung itak. Walang ano-ano, halos mapaigtad nga ako sa gulat nang makita ko yung isang malaking aso na naroroon. Parang nakadapa po ito sa lupa. Itataboy ko na sana yon, pero parang nawalan ako ng boses dulot ng takot. Kitang-kita ko kasi na ang malaking asong yon ay naging isang lalaking hubot-hubad. Tao po yon. Pero puno pa rin ng balahibo yung kanyang katawan. Agad akong napaisip kung anong haba yung nilalang na yon. Kaya noong lumingon nga po ito sa akin at akmang susunggaban ako, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga ng itak at nagawa ko siyang patamaan sa kanyang mukha. At kita kong lalong nagbaga yung kanyang mga mata. Muli siyang sumugod sa akin at mabuti na nga lang, sa kanya nakatuon yung aking pansin. Mabilis din akong gumalaw at sinubukan kong tagain ulit ito. Pero sa halip na yung aswang yung aking matamaan, ang isang sako ng pala yung napunit ng aking itak. Dinig kong parang naging mahina yung pag-angil ng nilalang noon. Muli pa sana itong aatake, pero nataon na tuluyang nawakwak yung sako at nagkalat sa sahig yung mga palay. Naging salitan yung pagtitig sa akin ng aswang noon at sa sahig kung saan nga nagkalat yung mga palay. Noong una, iniisip kong baka may kung anong pinaplano laban sa akin yung aswang na iyon. Kaya inambahan ko nga siyang tatagain. Naisip ko pang kapag hindi ko siya masugatan ulit, sa pagkakataong yon, ay babarilin ko na nga siya para tuluyan ng mamatay. Ngunit laking gulat ko nang sa halip na sunggaban ako, napayuko po ito at hindi ko alam kung ano yung kanyang ginagawa. Sinigawan ko nga yung aswang na umalis, ngunit parang wala itong naririnig. Dahil doon, walang takot akong humakbang patungo sa kanyang harapan. At binantaan ko nga po ito. Sinabi kong kapag hindi pa siya kumilos at umalis, ay doon na siya sa bodegang yon mamamatay. Napatitig lamang sa akin yung aswang at nanlisik lalo yung kanyang mga mata. Dinig ko pang umangil itong parang hayop. Napailing ako noon, gawa ng hindi ko nga alam yung nangyayari sa kanya. Hinintay ko siyang tumayo dahil agad ko nga siyang gigilitan sa leeg. Ngunit naging abala po siya sa kanyang ginagawa na hindi ko alam. Basta't parang hayop lamang itong nauulol. Agad nga akong napaisip na baka iniinda na nga ng aswang yung sugat na kanyang tinamo. Kaya't muli ko nga po itong sinubukang tagain. Pero muli ay nakaiwas pa rin po ito at kumalat ulit sa sahig yung mga butil ng palay dahil yun ulit yung aking tinamaan. Halatang iniinda ng nilalang noon yung kanyang sugat, pero hindi ko po ito magawang tamaan ulit, lalo at ayaw ko ring magpadalos-dalos sa aking mga ginagawa. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, kaya't wala nga akong nagawa kundi sumigaw na ng tulong para marinig ako nila lolo.
At nung wala ngang sumasagot, ay tumakbo na lamang ako papunta doon. Dahil mukhang delikado pa rin yung aswang kahit meron na po itong sugat sa kanyang mukha. Nang malaman kong gising pa nga si Lolo, agad kong sinabi sa kanya na merong aswang na naroon sa loob ng bodega. Napamura po ulit yung lolo ko noon at kinuha yung kanyang baril. At ang sabi nito, pinatay ko na lang sana yon. Salo talaga yung taong yun eh. Wika pa nga po nito pero naging tikom naman yung aking bibig. Sinamahan niya akong bumalik sa bodega. At nang buksan po namin yon, nakita naming dalawa na naroroon pa rin po yung nilalang. Napamura noon yung lolo ko at nang makita ng aswang na meron na siyang hawak na baril, doon na nga po yun nataranta. Na sinubukan pa rin po nitong tumakas pero dahil halatang iniinda po niya ang kanyang sugat, ay hindi na po ganun kabilis yung kilos nito. Mukhang tinamaan ko po yung kanyang mata nung tagayin ko siya sa kanyang mukha. At doon nga, ay makailang ulit po siyang binaril ni Lolo. Nagkalat po sa sahig noon yung kanyang dugo at naghalo na rin sa palay na nagkalat rin sa bodega. Napanganga na lang ako sa ginawa ni Lolo pero narinig kong sabi niya na yun lang yung nararapat sa nilalang na iyon. Sinabihan ako ni Lolo na tulungan ko siya para ilabas doon yung mabalahibong lalaki. Kaya hindi naman po ako noon nag-atupili. Pinagtulungan naming ilabas yon. At sa halip na itapon kung saan, napagpasyahan po ni Lolo na ilibing na lamang yon malapit sa nakatumpok na dumi ng kanyang alagang kalabaw. Doon po talaga namin yon nilibing. Hindi ko pa malilimutan. At matapos naming ilibing yon at matabunan yung hukay, pinala ko pa yung ibang dumi ng kalabaw at inilagay sa mismong pinaglibingan ng aswang na iyon. Pagkatapos po nun, bumalik na kami sa bodega at sinunog na lamang namin sa labas yung mga butil ng palay na meron ng bahid ng dugo. Wala rin kaming pinagsabihan noon sa nangyari. At maging yung lola ko ay walang kaalam-alam noon. Napagpasyahan ko na lang din na sumama kay Lolo pauwi sa kanilang bahay pagkatapos naming gawin yon. Inilihim po namin yung tungkol dito. At hindi pa rin po namin alam kung sino nga ba yung aswang na yon. Kahit ako nga hindi pa rin sigurado kung tama ba yung ginawa naming pagpatay sa nilalang na yon. Pero nakakatakot rin po talaga yon, kaya't hindi rin ako sigurado. Kung dapat pa ba yung buhayin, dito ko na rin nga po ito tatapusin at maraming salamat po. Ibabahagi ko lang itong naging karanasan namin ng aking asawa noong 2001 dito sa isang probinsya na sakop ng Kabisayaan. Siya nga pala, tawagin niyo po akong Gino at ang asawa ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Jessa. Dahil bagong kasal po kami noon, may tuturing kong sabik po talaga kami. Hindi lamang sa isa't isa, kung hindi pati na rin sa pagkakaroon ng anak. Palibhasa, ilang taon na lamang noon ay lampas na sa kalendaryo ang aming mga edad. At ayon nga sa aming kakilala, mahirap na raw yung magbuntis kapag lumagpas na sa 30. Bunsod po nito, sinusubukan naming dalawa ni Jessa yung makabuo. Isang araw, nagkaroon kami ng magandang balita dahil nagpositibo nga siya sa kanyang pregnancy test. Ipinangako ko po noon sa aking sarili na mas aalagaan ko nga siya lalo dahil magkakaroon na nga kami ng anak. Madalas noon, tuwing uuwi ako mula sa trabaho, dinadalhan ko nga siya ng prutas para may makain siyang masustansya. Tuwang-tuwa naman po ito dahil sa aking ginagawa. Kaya't isang araw, sabi niya sa akin na tutungo raw siya sa bayan para bumili nga ng kanyang mga lulutuin. Ayon pa sa kanya, nais raw niya akong gantihan sa kung anumang ginagawa ko sa kanya sa pamamagitan ng pagluluto. Alam niya kasi na paborito ko yung estopadong karne ng baboy, kaya't pinagpilitan po niyang lulutuan daw niya ako.
Dahil buntis nga yung aking asawa, ayaw kong magtampo ito sa akin. Hinayaan ko na lamang ito sa kung ano man yung kanyang gusto. Naisip ko pa nga po noon na ako na lang ang siyang haharap sa apoy kapag magluluto ito, dahil baka kung mapano pa nga yung sanggol na nasa sinapupunan nito. May pagkapraning lang din po ako talaga noon. Hinayaan ko na nga lang siyang umalis para mamalengke. Noong mga panahong yon, nasa 4 na buwan pa lamang yung kanyang tiyan. Kaya kahit papano ay hindi pa ganun kaselan at kadelikado para sa kanya. Ako naman, dahil wala akong trabaho ng araw na yon, napagpasyahan ko na lamang na magpahinga muna. Inisip ko na tatansyahin ko na lang yung oras at kapag sa palagay ko ay malapit na siyang makauwi, ay aabangan ko siya sa gilid ng kalsada. Nakatulog nga ako noon, at nang magising ako, hindi na ako nakapaghilamos pa. Dumiretso na nga ako sa gilid ng kalsada para abangan yung aking asawa. Makalipas yung mahigit 10 minutong paghihintay sa kanya, dumating na rin yung tricycle na kanyang sinasakyan. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit parang hindi maipinta ang kanyang mukha. Kaya't nagmadali nga akong lapitan ito at kinuha yung kanyang mga dala. Noong nagsimula na kaming maglakad pa uwi sa aming bahay, tinanong ko siya kung ano nga ba yung kanyang problema. Hindi naman ito nagdalawang isip at sinabi niya sa akin na may isang matandang babae raw na humipo sa kanyang tiyan. Pinagalitan naman daw niya yon dahil sa ginawa nito. Ngunit parang wala lang daw yon sa matanda. Umalis lamang yon at panay raw yung paglingon niya kay Jessa. Lalo pa kong nabahala noon nang pinagsabihan daw si Jessa ng magkakarne na wag nitong ipahipo ulit ang kanyang tiyan, lalong-lalo na nga sa matandang yon. Nagtanong naman ako kung bakit, at ang sabi ng asawa ko, aswang umano yung matandang yon at baka biktimahin daw siya. Nabahala naman ako noon, kaya't sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa kakilala kong albularyo para makapagpagawa ng langis na kumukulo kapag merong aswang kung anumang masamang elemento sa paligid. Dahil hindi pa rin nawawala yung pagkunot ng noo ng aking asawa, tinanong ko nga siya kung may iba pa ba siyang naisabihin. Noong una ay nag-aalangan ito, ngunit nang pilitin ko siya, ay nagwika na rin siya kalaunan. Ayon pa nga sa kanya, pagkatapos hipuin ng matanda yung kanyang tiyan, sumakit daw yon at parang naninigas. Talo nga akong nabahala dahil doon, kaya't sinabihan ko siyang bilisan namin nang sa gayon ay makauwi kaagad kami. Pagdating namin sa bahay, pinagpahinga ko na lamang yung aking asawa at ako na lang yung nagluto. Iniisip ko pa noon na kapag matapos na nga kami sa pagkain, ay tutungo na ako sa kakilala kong albularyo. Bali yung kakilala kong albularyong yon ay ama ng isa kong barkada, kaya't alam kong malaki yung maitutulong nito sa amin. Pagkaluto nga ng misis ko ay kumain na rin kami at sinabi ko na rin sa kanya yung plano kong pagpunta sa albularyo. Dahil doon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon at umalis na nga rin ako. Medyo may pag-aalinlangan pa ako noon na umalis at iwan yung asawa ko. Pero dahil naisip ko ngang tanghali naman yon at wala namang mga aswang sa kanya kung sakali, ay pinagpatuloy ko na nga yung aking plano. Pumunta nga ako ng mga panahong yon sa bahay ng aking kaibigan at nanghingi ako ng tulong sa kanyang amang albularyo. Sinabi ko sa kanya na nais ko sanang manghingi kung meron man siyang langis na bumubula kapag merong aswang sa paligid. At hindi naman ako tinanggihan ng ama ng aking kaibigan. At binigyan nga nito ako ng isang bote na naglalaman ng langis kung saan nga may nakababa doon na iba't ibang mga ugat. Nagpayo pa nga yung albularyo sa akin na kung maaari daw ay wag kong higpitan yung pagkakatakip sa bote dahil baka sumabog daw yon. Nagpasalamat naman ako sa kanya at matapos yon ay nagpaalam na rin akong uuwi. Subalit, bago ako tuluyang makaalis, nagwika pa yung albularyo na kung may problema raw kami
Wag lang akong mag-atubiling manghingi sa kanya ng tulong. Muli nga akong nagpasalamat dito at tuluyan na ring umalis at naglakad na rin pa uwi ng bahay. Habang naglalakad, may napansin akong isang matanda na patungo sa aking direksyon. Matandang babae. At dahil medyo malayo pa nga ito sa akin noon, hindi ko masyadong makita ang kanyang mukha. Noong mga sandaling yon, naisipan kong itago sa aking bulsa yung bote na merong lamang langis at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nung nagkasalubong na nga po kami, sa hindi ko malamang dahilan, ay parang naging galit po yung kanyang mukha. Sinigawan niya ako bigla at kita kong nandisik yung kanyang mga mata. Ako naman, dahil inisip ko na baka may saltik lamang sa utak yung matanda, hindi ko na lamang pinatulan pa at dumiretso lang ako sa aking paglalakad. Makalipas po noon yung ilang minuto, ganoon na lang yung pagkagulat ko dahil basang-basa yung aking suot na pantalon at sobrang init po noon. At kinuha ko na lamang yung langis na nasa aking bulsa. Noong tingnan ko nga po yon, nagulat ako dahil kumukulo po yon at umaapaw. Dahil doon, lalo ko pang niluwagan yung takip nun at napalingon na lang ako sa matandang nakasalubong ko nang makita kong lalo pang umapaw yung langis. Muntikan ko pa nga po noong mabitawan yung bote, pero tiniis ko po yung init nito. Ganoon na lang yung gulat ko noon dahil nang mapalingon ako sa matanda, bigla na lang po itong nawala. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagtungo, pero nagsimula nang lumakas yung kabog ng aking puso. Naisip ko nga po noon yung asawa ko, kaya't minabuti ko nang bilisan yung pag-uwi sa aming bahay. Pagkarating ko sa aming bahay, naabutan ko nga yung asawa ko na nakahiga sa sahig habang hinahawakan yung kanyang tiyan. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano nga bang nangyari at napamura ko noong malaman ko kung ano nga ba yung nangyari noon noong wala ko. Ayon sa kanya, pinasok daw siya ng matandang babae na siyang humipo ng kanyang tiyan sa palengke. Lumakas po noon agad yung kabog ng dibdib ko at may kung anong kutob ako. Sinabi ko sa kanya na ilarawan yung matanda at muli akong napamura noong tumugma nga yung paglalarawan nito sa matandang pumasok sa bahay namin at yung matandang nakasalubong ko. Ayon pa nga sa kanya, hinipo daw ulit ng matanda yung kanyang tiyan at habang ginagawa daw niya iyon, ay naglalaway pa raw siya na parang may kung anong inuusal na hindi maintindihan ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin noon. Gusto kong habulin yung matanda, pero alam ko rin na hindi ko na siya matatagpuan. Dahil doon, pinagpahinga ko na nga lang si Jessa at sinabihan na kapag nagpatuloy yung pagkirot ng kanyang tiyan at abutan kami ng mga alas 6 ng gabi, ay pupunta na kami sa albularyo para humingi ng tulong. Noong mga panahong yon, ipinakita ko sa kanya yung bote ng langis at sinabi ko na umaapaw yun at kumukulo nang meron akong makasalubong na matanda na tugmang-tugma sa kanyang inilarawan. Namulagat naman yung mata ni Jessa dahil doon. Inilagay ko sa bintanang katabi ng aming higaan ng boteng yon at nagsilbing palatandaan namin kung merong mga aswang sa paligid. Sa kabutihang palad naman, naging maayos naman yung kalagayan nito. At dahil doon, hindi na kami pumunta pa sa albularyo para manghingi ng tulong. Inakala naming tuloy-tuloy na po yun. Ngunit isang gabi, bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong parang tumutulo sa aming sahig. Mag-alas 12 na po yun ng hating gabi, kaya tinatamad na sana akong tumayo. Ngunit noong makita kong kumukulo yung langis at umaapaw sa bote, doon nga ako napamura at agad na tumayo para lapitan yon. Mabilis kong kinuha yung takip nun at hinayaan ko na lang na bahagyang umapaw yon. Alam kong merong aswang sa paligid ng mga sandaling yon. Kaya ginising ko nga yung asawa ko para makapaghanda na rin.
Pinasuot ko nga siya ng bestida na kulay itim at pinahawa ko sa kanya yung sanggot. Wala kaming naririnig na paghuni ng gabing yon. Subalit, paro't parito ang mga yabag ng paa na parang umiikot sa aming bakuran. Dahil doon, inihanda ko na rin yung aking sarili. Hinuha ko nga yung aking itak at tumayo ako sa may tapat ng bintana. Habang naroroon ako, sa tulong ng sinag ng buwan, ay may nakita akong dambuhalang aso na pabalik-balik at parang hindi mapakali. Dahil doon, sinubukan kong kumuha ng kakaunting langis at inilagay yon sa takip ng bote. Sinubukan ko ngang isabo yun sa labas ng bahay habang walang humpay sa pagmumura. Makalipas pa nga yung ilang sandali, sa hindi ko malamang dahilan ay napasigaw nga yung asawa ko noon. Sinabi nito sa akin na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. At nang tignan ko nga po ito, nakita kong parang hirap na hirap po ito. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong may dugo na ngang tumutulo sa kanyang hita. Kinakabahan ako ng husto ng panahong yon. Dahil sa posibleng mangyari sa kanya at sa aming anak. Dahil doon, kahit na malalim na po yung gabi ay wala akong nagawa kung hindi yung isugod na lang po ito sa ospital. Bago nga kami lumabas ay kinuha ko nga yung bote ng langis at tinakpan yon nang hindi naman gaanong mahigpit. Tsaka nilagay ko nga po yon sa aking bulsa. Wala akong pakialam noon kahit medyo nag-iinit po yon. At pagkatapos kong gawin yon ay sinabihan ko nga si Jessa. Nahawakan niya yung sanggot at ang aking itak. Nang mahawakan na nga po niya yon ay kinarga ko siya palabas ng aming bahay. Dahil may kabigatan nga po ito gawa ng pagdadalang tao, kaya't medyo hirap ako sa pagtakbo. Dahil doon ay tanging paglalakad na lang yung ginagawa ko patungo doon sa may kalsada. Habang ganon nga po yung nangyayari, sigaw ako ng sigaw para humingi ng tulong. Hanggang sa mga panahong yon kasi, parang sinusundan po kami ng aswang. Ngunit dahil sa hawak na sanggot at itak ni Jessa, pati na rin yung langis na nasa aking bulsa, hindi gaanong nakalalapit sa amin yung aswang na yon. Ang tanging nakikita lamang namin noon ay yung anino ng ibon na makailang ulit na dumadaan sa aming ibabaw at talagang may kalakihan po yon. Sa kabutihang palad, may isang tricycle po noon na dumaan, kaya't pinara ko po agad yon para humingi ng tulong. Ayaw sanang magpasakay ng driver noon dahil uuwi na raw siya at medyo lasing na nga ito. Pero nagmakaawa po kami noon at sinabi na inaaswang kami at anumang oras kung hindi pa ito madala sa ospital ay baka makuna na nga po ito. Sinabi ko rin na dinudugo na nga ito. At dahil doon, parang nahimasmasan po yung lalaki at nawala sa kanyang kalasingan. Pinasakay po niya kami sa kanyang tricycle at agaran kaming dumiretso sa ospital. Ayaw pa sana niyang maniwalang inaaswang kami noon. Pero nang makita rin nga po niya yung paikot-ikot na ibon na parang sumusunod, doon na nga po siya kinabahan at tuluyan na ring naniwala. Noong nasa ospital kami, nagpasalamat po kami sa lalaking yon dahil napakalaking tulong po yung kanyang ginawa. At dahil sa kanya, ay nailigtas po yung sanggol na nasa sinapupunan ni Jessa. Ayon kasi sa naka-duty na doktor noon, kung nahuli pa raw kami ng mga ilang sandali, baka tuluyan na raw na napahamak yung asawa ko at nawala na sa amin yung sanggol. Hindi na rin po namin sinabi pa sa kanila kung ano nga ba talaga yung nangyari dahil alam naman po namin na hindi naman sila maniniwala. Hindi ko na noon iniisip yung itsura ko, na hindi pa nga po ako nakapagbihis noon. Dahil labis lang natakot at pag-aalala yung aking naramdaman. Ang mas iniisip ko po noon ay yung kaligtasan ng aking mag-ina. Kalaunan, naging maayos naman po yung lagay nila at laking pasalamat ko po sa tsuper na tumulong sa amin.
Bago umalis yung driver noon, ay inabutan ko pa nga po siya ng pera. Pero hindi niya tinanggap at ang sabi nito ay tinulungan lang daw niya kami at hindi raw siya naghihintay ng kung anumang kapalit. Pagkatapos nga po noon ay nagpagawa na po kami ng samot-saring mga proteksyon upang hindi na po makalapit pa sa bahay yung kung sino mang aswang na yon. May ginawa rin pong orasyon yung albularyo nung pumunta po ito sa bahay. At meron po siyang mga nilibing sa paligid ng aming bakuran upang hindi raw kami gambalain pa ng aswang. At simula naman po noon ay naging maayos po yung lahat at naipanganak naman po yung aming anak. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Ako nga pala si Jude at ibabahagi ko lang din itong kwentong ito sa inyong channel. Bale, hindi ko ito personal na karanasan dahil nangyari ito noong hindi pa ako pinapanganak. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking ina at ng kanyang nakababatang kapatid na tawagin po nating Tita Rita. Kasama rin pala rito yung isa nilang kapatid na lalaki. Nangyari po ito sa bahagi ng Samar, kung saan hindi pa gaanong magkakalapit yung mga kabahayan sa kanilang nayo noon. Noong mga panahong nangyari ito ay nasa edad na 20 anyos daw si nanay at yung tita ko naman ay 19 na taong gulang. Nasabi kong hindi pa ako pinapanganak dahil hindi pa nga nagkakilala si nanay at tatay ng panahong ito. Buwan daw yun ng Setyembre. Dahil nakaratay na lamang sa banig si Lola, naging salitan daw sila sa pagbabantay sa kanya. Dahil hindi nila ito hinahayaang mapag-isa sa kanyang kwarto. Dahil natatakot daw silang baka kapag balikan nila ito, ay wala na itong buhay. Isa pang ikinakabahala nila ay ang pagkakaroon ng silong ng kanilang bahay. Madalas daw nilang tignan yon, lalo na kapag gabi dahil baka may nakakapasok daw na aswang. Isang umaga nga po noon, dahil parehong maglalabas sa lumang balon si nanay at tita, nakiusap daw sila sa isa nilang kapatid na tawagin po nating Tito Roy. Na ito na nga muna yung tumingin kay Lola. Noong pumayag naman daw si Tito, agad daw silang tumungo sa may lumang balon na dala yung kanilang mga labahin. Bago nila simulan yung kanilang paglalaba, inisa-isa daw nila yung mga damit nila at tinignan dahil baka may naiwan daw doon. Laking gulat nga nila dahil hindi nila makita roon yung isang damit ni Lola. Ang sabi naman ni tita ay baka nakalimutan lamang daw nilang ilagay sa kanilang lalagyan o kung hindi man nagawa na nga nilang laban yon. Ngunit nanindigan si nanay na nasa basket daw yung naturang damit na yon at siya nga mismo yung naglagay nun. Kalaunan, dahil inisip nila na baka naiwala nila yung damit na yon habang patungo sila sa lumang balon, kaya't naisipan nga ni nanay na balikan yon sa kanilang dinaanan. At habang naglalakad dito, nakaramdam daw siya ng kakaibang kutob. Parang may ideya daw na pumasok sa kanyang isipan noon. Naninakaw nino man yung damit na yon ni Lola. Ngunit tuwing iniisip daw ni nanay kung sino nga ba yung posibleng magnakaw nun, ay wala namang tao na pumapasok sa kanyang isipan. Nakabalik si nanay sa kanilang bahay at sinubukan nga niyang hagilapin doon yung nawawalang damit ni Lola. Subalit hindi nga niya ito makita kahit nasaan man siya maghanap. At dahil doon, sumuko na raw si nanay noon at minabuting bumalik na lamang sa lumang balon para matulungan sa kanyang paglalaba ang kanyang kapatid. Naisip kasi niyang sayang yung oras noon at may iba pa silang dapat na gawin.
Tinulungan nga niya si tita sa kanyang paglalaba hanggang sa magawa na nga nila itong tapusin. Hindi nila hinanap pa yung damit na yon ni Lola. Dahil mag-aaksaya lang nga sila ng kanilang oras. Kaya't hanggang matapos nga raw sila ay hindi na nga nila napag-usapan pa yung tungkol doon. Umuwi na agad sila at isinampa yung kanilang mga nilaban. At pagkatapos nga ay tinungo nila yung silid ni Lola tsaka tinanong ito patungkol sa kanyang nawawalang damit. Ayon pa nga kay Lola, nagawa nga niyang suotin yon at inilagay na raw ni Nana yon sa may basket ng mga labahin. Sa kadahilanang yon, lalo pang nagtaka si Nanay dahil hindi nga nila nalaban yon. Bunsod nito, naisip nilang baka may kumuha ng damit ni Lola. Ang naging palaisipan lang sa kanila noon ay kung sino nga ba yung kumuha at kung ano yung pakay ng taong kumuha ng damit ni Lola dahil alam nilang luma na rin yon. Dumanoon yung mga araw at napansin nga ni Nanay na parang unti-unti raw na nanghihina si Lola. Naging madalas na rin daw yung kanyang pag-ubo at minsan pa raw ay hirap na itong huminga. Dahil wala naman silang pera para dalhin si Lola sa doktor, ay umasa na lang daw sila sa mga halamang gamot. Pero kahit na anong nilagang dahon pa yung ipainom nila kay Lola, ay hindi pa rin daw nawawala yung kanyang ubo. Nagkaroon na nga sila ng hinala noon na baka kinukulam ito. Ngunit dahil hindi naman naniniwala sa mga kulam itong si Tito, sinabi niya na walang kinalaman ang bagay na iyon sa pagkawala ng damit ni Lola. Sinabi pa nga niya kina Nanay na siya na lamang yung bahalang maghanap nun dahil baka napagkatuwa ng mga aso tinangay na nga kung saan. Ayon pa nga sa kanya, malamang daw ay may naamoy yung aso roon o nalasahan kaya't napagtripan niya nga itong damit ni Lola. Napatango na lamang si Nanay at Tita noon. Tsaka hinayaan nga si Tito na umalis para hanapin yung damit ni Lola. Isa pang bagay yung nagbibigay ng pangamba kina Nanay noon, maliban sa usaping kulam, ay baka may nakakuhang aswang daw sa damit ni Lola. At maamoy niya nga si Lola sa pamamagitan noon. Ang malala pa doon ay baka balik-balikan nga raw nito si Lola at unti-untiin. Lalo at isa nga sa mga tinatarget ng mga aswang ay yung mga taong merong sakit. Dumaan pa nga yung mga araw at lalo pang nanghina si Lola. Napapadalas na rin yung kanyang pag-ubo at parang may kasama na ring dugo. Sinasabihan naman siya ni Nanay na huwag dura ng dura sa may siwang ng sahig. Pero hindi nakikinig si Lola. At wala naman daw kasing kakain ng kanyang idinura dahil wala naman silang alagang aso kahit pusa. Isang gabi, habang naghahanda para matulog, ay may narinig na ngang mga pagkahol si Nanay. Tinawag nga nito si Tita at tinanong ito kung saang banda raw ba tumatahol yung mga asong yon. Pareho na lamang silang nabahala noon nang malaman nila na papalapit ng papalapit sa kanilang bahay ang naturang mga pagkahol. Lumakas nga yung kabog ng kanilang puso dahil parang nagbabadya raw yun ng masamang signos. Parehong kinutuban ng hindi maganda si Nanay, kaya't ginisingan nila si Tito na noon ay nakainom nga raw. Agad naman daw itong nagtanong kung ano nga bang problema at ginising pa nga siya nila Nanay. Ngunit nang akmang sasagot na nga raw sana si Nanay, biglaan daw na napaungol si Lola na parang hirap sa kanyang paghinga. Napatakbo nga sila patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nang naroon na nga sila, ay kita nilang himbing sa pagtulog ang kanilang ina. Dahil doon, nagkaroon nga sila ng kutob na hindi si Lola yung may gawa ng kanilang narinig. Sinabi ni Tita kay Tito na baka merong aswang sa paligid. Magsasalita pa nga sana yung tsuhin ko para kontrahin ito.
Ngunit sinabihan siya ni nanay na maiging tignan na lang niya dahil iba rin yung nakakasiguro. Pumayag naman daw si Tito at lumabas nga raw ito para tignan yung paligid. Pero sa isang kondisyon. Sasamahan daw siya ni nanay at ito raw yung humawak ng kanilang flashlight. Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung samahan nga si Tito. Pagkababa daw nila, agad nga nilang tinignan yung buong paligid ng bakuran. Nakailang balik na raw sila noon, maging yung mga silong ay kanila ring tinignan. Ngunit wala naman silang nakitang aswang o kahit na anong hayop doon. Babalik na sana si Tito sa loob ng kanilang bahay, pero hindi raw naging kumbinsido si nanay. Sinabi niya kay Tito na lalabas muna sila at mag-iikot sa paligid para siguraduhin na wala ng aswang doon. Subalit pareho silang natigilan noon at nagulantang. Nang makita nila yung damit ni Lola na nasa lupa, nagkatitigan nga sina nanay at Tito dahil hindi nila alam kung paanong napunta yon doon dahil madalas naman daw na madadaanan yung parting yon. Ayon pa nga kay Tito, kung naroroon lang daw talaga yon nung una pa lang ay dapat nakita na nga nila yon. Dulot ng pagkakuryoso nilang dalawa, nilapitan nga nila yung damit. Pupulutin sana ni nanay yon at iuwi. Ngunit lalo silang nagulat nang makitang basang-basa na raw yon ng malapot na likidong parang laway. Sobrang lapot daw at lansa. Kaya't minabuti nga nilang hayaan na lamang iyon. Sinabi ni nanay kay Tito na merong aswang sa paligid at malakas yung kanyang kutob na ninakaw ng aswang yung damit ni Lola. At yun yung rason kung bakit parang mas lumala nga yung sakit nito. Dahil doon ay napamura nga raw si Tito kahit pa na hindi siya naniniwala noon sa aswang. Kinakailangan pa rin niyang paniwalaan para maprotektahan si Lola. Noong mga panahong yon ay may nakita raw si nanay sa gilid ng kanyang paningin. At ayon pa sa kanya, parang anino raw ng aso na may mahahabang mga paa. Pero parang mas mataas daw yung nasa bandang likuran nito. At ayon pa nga kay nanay, ay pumasok daw yung asong yon sa loob ng kanilang bakuran. Dahil doon ay nagmadali na nga silang pumasok sa bakuran nila. Nang makapunta yon sa may silong ng kanilang bahay, dinig na dinig nila ang paghinga nito na parang hinihingal. At habang nasa ganong sitwasyon, yung nilalang na iyon ay naulinigan din nila na parang napapaungol si Lola na parang nahihirapan na ngang huminga. Habang patagal ng patagal noon, pansin nila na parang pahina na rin ang pahina ang ginagawang ingay ni Lola. Samantalang yung aso naman ay nakatingala lang daw sa may sahig. At paminsan-minsan ay sumisinghot pa raw yun sa lupa at parang may kung anong kinakain doon. Nakakadiri man po kung isipin. Pero yung kinakain yata nito ay yung mga dinudura na ring dugo ni Lola. Nagkaroon si nanay ng kutob na may hindi magandang mangyayari kay Lola dahil nga sa kanyang pag-ungol na parang nahihirapan na ito. Kaya't nagmadali nga silang pumasok sa bakuran. Noong makita na nga nila nang malapitan yung aso, ay doon nga nila napagtanto na itim pala talaga yung kulay nito at sobrang payat raw nito na parang isang buwang hindi kumain. Dahil sa ginawa nilang ingay, ay napalingon daw yung hayop na yon at napakapit na lang daw si nanay sa braso ni Tito. Nang makita nga nila na nagbabaga yung mga mata ng asong yon at naglalaway raw ito na parang nauulol. Sa kadahilanan yon, dumampot nga si nanay at Tito ng bato. Tsaka pinagtulungan daw nilang batuhin yung asong yon. Hindi sila tumigil habang pinagmumura yung naturang hayop. Nagagawa naman daw nilang tamaan yon. Pero himala raw na hindi man lang yon umatungal, na parang hindi nga nasasaktan.
Habang ginagawa daw nila yon, naging panay daw yung kanilang pagmumura. Hindi naman daw kasi nila malapitan yon dahil takot nga silang atakihin sila nito. Habang ganun nga yung nangyayari sa kanila, narinig daw nilang sumigaw ng napakalakas si tita. At sa kadahilan ng yon, mabilis nga silang pumasok sa loob ng bahay at tumungo na sa kwarto ni Lola. Pagdating araw nila ron, nagulat daw sila dahil naghihingalo na nga yung matanda. Lumapit daw si nanay ron at kinausap ito. Sinabi nila kung nais nang magpahinga ni Lola, ay magpahinga na ito at wag na silang intindihin. Lalo at matagal-tagal na rin daw itong nakaratay. Napatitig na lamang sa kanila si Lola at isang mahabang pagsinghap ang ginawa nito at tuluyan na raw itong nalagutan ng hininga. Sa halip na umiyak noon, ay nagmadaling bumalik sa may labas ng bahay si Tito. Dala nga niya ang kanyang baril noon at nilapitan niya yung silong kung saan nga nila nakita yung malaking aso. Naroroon pa rin daw yung asong yon at nanatili daw na nakatingala at animoy minamatsagan yung mga galaw ng taong nasa loob. Sa kadahilan ng yon, agad nga raw siyang binaril ni Tito at tinamaan daw yon sa may bandang tagiliran. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas ng silong ng bahay. Sa may silong ng bahay. Agad raw siyang binaril ni Tito at tinamaan sa may bandang paa. At matapos matamaan ni Tito yung naturang nilalang, ay nagmadali raw itong lumayo sa kanilang bahay. Ganoon na lamang yung gulat ni Tito nang makita niya kung paanong nagawang lundagin ng aso yung mataas nilang bakod. Partida pa, meron na itong tama pero talagang mabilis pa rin daw at maliksi kung kumilos. Sa nasaksihan nga niyang iyon, ay naniwala na nga siyang isang aswang yung naturang hayop at malamang ngayon nga yung nang bibiktima kay Lola. Kaya ito binawian ng buhay. Sinubukan pa raw niyang habulin yung asong yon sa may labas ng kanilang bakuran. At ganoon na lamang yung kanyang pagmumura noong makita niyang tangay-tangay ng dambuhalang aso yung damit ni Lola na puno na nga ng laway. Sa kadahilan ng yon, tumibay daw yung paniniwala ni Tito na tama nga yung kanilang mga hinala. Hanggang sa nawala na rin daw yung nilalang nung hindi na rin daw ito maabot ng kanyang ilaw. Noong binuburol naman daw si Lola ay hindi nga nila ito hinayaang walang bantay. Dahil naisip nila na baka bumalik pa nga yung aswang na tumangay ng damit nito. Pero hanggang mailibing daw ay wala na ring aswang na bumalik pa. Naging palaisipan yun sa kanila pero wala na rin silang magawa kundi malungkot na lamang sa mga nangyari. Gayunpaman inisip na lang daw nila na mas maigi na rin yon. Lalo at matagal na rin daw na nagtitiis yung kanilang ina. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Delio. Tubong Masbate at dito na rin po talaga tumanda. Ako ay nasa 50 na rin po. May asawa na at malalaki na rin po yung mga anak. Nangyari ito noong ako'y binata pa, dito sa isang baryo sa Masbate, na noong araw ay may tuturing talagang liblib na baryo. Kilala ang pamilya namin na nagtitinda ng mga kakanin. Lahat na yata ng kakanin noon na maisip ko, ginagawa at ibinibenta ng pamilya ko. Sa 4 po kasing magkakapatid, 3 po doon yung babae at ako lang po yung solong lalaki. Bali yung nanay ko po at 3 kapatid ang nag-aasikaso po doon. Isama pa po yung 2 ko ring mga pinsan na babae, pati na rin po yung tatay ko na tumutulong din po. Ako naman po ay minsan lang din pong tumutulong. Marami po kasing bumibili at umu-order na pumupunta pa po talaga sa bahay kahit may pagkaliblib nga po yung baryo namin. Parang supplier na rin po kami noon sa ibang mga tindahan kung saan pinapatungan lang po ng mga ito ang produkto po namin para syempre kumita rin po sila.
Ganon po yung kabuhayan po namin noon. Nakakalungkot lang pong isipin na nung mawala na po yung mga magulang ko, nawala na rin po ng gana yung mga kapatid ko na ipagpatuloy po yon. Pero bago po nangyari yon, may karanasan po kami sa isang aswang na talagang una ko pong naalala simula po nang makinig ako sa mga kwento dito. Ang bahay po namin noon ay nag-uumpisa pa lang pong ipaayos, kaya may parte po na yero at meron naman pong parte na pawid pa rin po yung bubong. Dahil hindi pa nga po napapalitan lahat. Isa po ito sa mga naalala ko. Lalo at kami lang po ni tatay noon ang nagpalit ng yero sa isang side po ng bubong namin. Karamihan po sa mga bahay noon doon sa baryo, talagang pawid pa po. Meron din pong alam kasi sa pagkakarpentero yung tatay ko noon. Ako naman po ay alalay lang din. Araw-araw po, may mga nagpupunta po noon sa amin para bumili ng mga paninda po naming kakanin. Isang hapon, nagbabantay po ako noon ng anak ng Ate Jenny ko. Dahil sa amin pong magkakapatid, ang panganay lang po naming si Ate Jenny noon, yung merong anak nang mangyari po itong kwento. Wala pa pong kwenta yung napangasawa niya noon. Dahil bukod sa walang alam na trabaho, hindi talaga naghahanap buhay. Madalas rin pong nakahilata lang po sa bahay nila o di kaya naman po ay nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada na puro po mga lasenggo. Kaya pati sa pagbabantay ng anak nila noon, na ilang buwan pa lang nga ng panahon po na ito, madalas po sa akin po napupunta. Ang bahay po nila Ate Jenny ay medyo malapit lang din po sa bahay namin. Mga nasa 3 minutong lakaran lang po siguro. Tuwing gabi po, nakaugalian na po namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa may harap lang po ng bahay namin. Dahil may malaking puno po ng mangga doon na meron pong mga upuan sa ilalim. Nagkukwentuhan at asaran lang po kami din. Wala pa pong TV noon at wala din po kaming hilig noon na makinig sa radyo. Isang gabi habang nakatambay po kami doon, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa ate ko. Yung malakas po na sigaw na alam mo talagang may hindi magandang nangyari. Sigurado po kami noon na doon po yun sa kanilang bahay dahil kilala ko rin po yung boses po ng ate ko. Agad po akong tumalon noon sa sangang kinauupuan ko sa puno ng mangga. Sabay nagmadali po akong tumakbo sa bahay po nila ate. Bago po ako tumakbo, sinigawan ko po yung tatay ko tungkol doon. Sumunod naman din po sa akin ang mga kaibigan ko. Pagdating ko po doon, agad ko pong tinawag ang ate ko at nanginginig pa po yung boses po nito nung magtanong po siya kung ako ba daw talaga yon. Ilang beses pa po siyang nagtanong na hindi ko alam kung bakit. Na parang naninigurado po siya na ako nga po yung tumatawag sa labas. Nung pinagbuksan po niya ako, nakita ko pong nanginginig po talaga ang kamay nito. Ate, ano bang nangyari? Tanong ko po noon sa kanya. At ang tangi po nitong tugon, merong aswang bunso. Merong tiktik sa bubong kanina. Paulit-ulit po niyang sabi noon. Nahalatang takot na takot pa rin po ito, lalo at wala na naman po doon yung magaling niyang asawa ng gabi po na yon. Ayon sa kanya, pinapatulog na raw niya ang bata at kinakanta-kantahan. Nang bigla raw siyang makaramdam na parang may naglalakad doon sa itaas ng bubong. Yung gasera na lang daw sa kwarto yung nakasindi noon. Dahil mukhang matutulog na nga raw po yung bata. Maya-maya pa, binaliwala pa po niya dahil medyo napapapikit na rin daw po siya. Nung bigla raw po niyang napansin na parang may gumagalaw sa itaas ng bubong na gawa sa pawid. Kinabahan daw agad siya pero nagkunwari siyang natutulog habang nakadilat pa rin ng bahagya ang kanyang isang mata. Tinitignan daw niyang parang may humahawi daw ng pawid doon sa isang parte ng bubong
Sa taas mismo ng kanilang kinalalagyan ng pamangkin ko. Tinitignan daw yung mabuti ni ate hanggang sa napansin niyang tuluyan ng nahawi ang pawid doon banda at nakita nga niya yung gumagawa nun. Doon daw sa hinawing pawid nakita ni Ate Jenny ang isang imahe ng mukha ng kung anong nilalang na talagang kakilakilabot. Siyempre may gasera pa sa kwarto kaya naaaninag niya. Yung balat daw talaga na sobrang itim na itim. At ang una pa daw na sumilip ay yung mapupulang mata at nakita din ni ate yung pahaba daw ng uso nun na nakapasok ng araw sa hinawing parte ng pawid ng bubong. Grabe na raw ang kaba ng ate ko noon na nag-uunahan na ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha pero hindi daw niya magawang sumigaw o magsalita. O kahit man lang gumalaw. Nanginginig daw ang kanyang buong katawan dahil sa kaba. Lalo na nung mapansin po niya na may maitim at mahabang bagay na unti-unting bumababa papunta sa kanila ng pamangkin ko. Na galing mismo sa bunganga nang nilalang sa taas ng bubong. Hindi daw makagalaw si ate noon na parang naunahan siya ng takot. Ngunit kahit isang mata lang ang bahagyang nakadilat, nakikita daw talaga niya ang nangyayari. Lalo at may gaserang nakasindi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan daw na bumababa ang dila at itim na itim daw yon na animoy isang napakaliit na ahas o parang uod. Sentro daw po yon sa pwesto ng bata. Ngunit nang malapit na raw yon, naabot na ng kamay ng ate ko. Doon na raw niya pilit na nilabanan ng takot at gumalaw na raw siya. Sabay sinubukan niyang hilahin ang malamang ay dila nga po ng aswang. Ngunit nung hinawakan po niya, sobrang dulas daw po nun. Na kahit mahigpit yung kanyang hawak, hindi man lang niya nagawang hilahin, Sir Dan. Ang talim daw ng tingin sa kanya ng nilalang. Pero dahil sa kanyang pagsigaw na ginawa, nagdalawang isip din siguro yung aswang na talagang umatake. Siguro narinig o nakita din po ng aswang na agad kaming nagtakbuhan doon nung sumigaw po yung ate ko. Itinuro pa ni ate ang parte kung saan sumilip yung aswang at klaro po talaga yon na hindi pa nakabalik ang mga pawid sa pagkakahawi po doon. Sasabihin ko pa lang po sana na doon na matulog si ate sa bahay namin dahil mukhang wala namang balak umuwi nang maaga ang magaling niyang asawa. Nang bigla po kaming makarinig ulit na parang meron po talagang naglalakad sa bubong. Yung tipong mabigat na halatang kakaiba. Mukhang habang abala si ate sa pagpapaliwanag sa nangyari ay hindi naman pala umalis doon ang hayop na aswang na yon. Agad naming isinara ang pinto at sinabihan ko ang mga kaibigan ko noon na kumuha ng kahit anong armas. Ngunit sa punto po na yon, halos sabay talagang dumating si tatay at ang asawa ni ate. Sumigaw po noon si tatay na kung ano nga ba daw yung nangyari, habang yung asawa naman po ni ate naabutan pang merong kung ano doon sa itaas ng kanilang bubong kaya napasigaw din po ito. Doon na po namin narinig noon na parang meron pong tumalon mula sa bubong. Nang makita po siguro nito yung aking bayaw, mabilis po itong tumakas. Iyak po ng iyak noon si ate na halatang na-trauma po talaga sa kanyang nasaksihan. Kahit sino naman po siguro, matatakot po talaga. Sinabihan po sila ni tatay na doon na muna matulog sa amin. Pagdating po namin sa bahay noon, napansin po naming medyo nilalagnat po yung bata. Siguro ay matagal na po siyang sinusubukang kunin ng aswang po na yon. Inaaswang na po niya at binabalik-balikan. Kinaumagahan po niyan, agad pong nagtawag ng albularyo. Napag-usapan po naming walang magsasalita sa amin ng kahit ano.
at hayaan ng albularyo na magsabi ng kanyang malalaman nung tignan niya ang bata. At ang unang salitang sinabi po ng albularyo pagkatapos niyang tignan ng aking pamangkin, walang iba kundi Tik-Tik. Yun din talaga ang una nitong sinabi. Ayon sa kanya, binibisita daw sila ate ng Tik-Tik. At isa raw ito sa mga dumadayo doon sa bahay para bumili ng mga paninda naming kakanin. Mukhang nakursunadahan talaga nito ang bata dahil nakikita daw niya sa tuwing napupunta siya doon. Sinabihan namin ng albularyo noon na wag na munang umuwi at baka pumunta doon sa bahay ang aswang na yon ng araw din na yon syempre, para kunwari ay bumili ulit ng kakanin. Pero makikibalita lang din. Mga bandang 9:00 po ng umaga, meron pong isang babaeng dumating na sobrang pamilyar po sa amin dahil madalas nga pong bumili ng kakanin sa bahay. Nakaangkas po siya sa isang lalaking sakay po ng isang motor. Napatayo po ang albularyo noon nang makita po niya ang babae na ang ibig sabihin po, yun na po yung aswang na inaabangan namin. Pero agad din po siyang napansin ng babae po na yon bago pa man po ito makababa sa kanyang sinasakyan. Naagad-agad din po niyang pinalis ang driver na halatang naramdaman po nito na albularyo po yung kasama namin. Mabilis po yung umalis na wala man lang po kaming nagawa. Lalo at wala naman din po kaming masasakyan para habulin po yon. Sigurado po ang albularyo na yun na raw yung hinahanap namin. Pero hindi namin alam ang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira. Siyempre sa dami po ng pumupunta doon, hindi na po namin inaalam ang mga pangalan ng lahat o kung saan ba ito nakatira. Simula po ng araw na yon, hindi na po bumalik pang muli doon ang babaeng yon. Yung bahay din po nila ate, nilipat po namin sa mismong tabi lang po ng bahay namin. Lalo at kubo lang din po yon. Binuhat lang po namin kasama ang iba pang kababaryo. Dito na rin po nagtatapos ang kwento kong ito. Salamat po kung tinapos mo po ito. Paalam. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay karanasan ko po mismo. Itago mo na lang ako sa pangalang Lyre. 32 at hindi ko na lang po siguro babanggitin yung eksaktong lugar. Sa San Mateo, kung saan nga po ito naganap. At hindi ko na sasabihin yung eksakto talagang lugar. Early 2000 po ito nangyari nung hindi pa masyadong nade-develop yung lugar na talagang liblib pa. Sa pagkakatanda ko po noon, ay buwan po ng January yon nang pumunta nga ako sa lamay ng isa sa matatali kong kaibigan at kababata sa probinsya, sa San Mateo. Kaklose ko po talaga yon dahil buong elementary days namin ay magkaklase po kami at hanggang second year high school ay ganon din. Nawala na lamang po ako ng contact sa kanya nung lumipat na nga po sila ng San Mateo dahil naghiwalay na po yung mga magulang nila. Hindi ko na sasabihin yung totoong pangalan ng kaibigan ko upang hindi na nga siya masangkot sa mga kung anumang negatibong komento. Isa pa ay nire-respeto ko rin po yung kanyang kapayapaan kung saan man ito naroroon. Ayon sa mga otoridad, yung ikinamatay daw ng kaibigan kong ito na itago na lang po natin sa pangalang Irene ay murder. Ayon na din sa mga kwento ng mga tao doon sa Burulan na mga rumispondi nga sa insidente, ay wala na daw yung buhay sa bisig ng kanyang nakababatang kapatid sa isang bakanting lote malapit sa bahay nila. Nung kanilang araw na inabutan, punong-puno daw ng pasa at lata yung bangkay ni Irene at may mga sugat na malalim sanhi ng matinding galit ng kung sino. Ikom naman yung bibig ng kaanak niya sa kung ano nga ba yung tunay na nangyari at wala rin daw silang alam sa pagkamatay ng kaibigan ko. Kaya naman habang naroon nga ako sa gilid ng kanyang kabaong, ay panay yung pag-usal ko ng pasasalamat at dasal para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa, para na rin mapabilis yung investigasyon sa pagkadakip sa suspect.
Tuloy-tuloy po ako sa pagdarasal noon sa may tapat ng kabaong ni Irene. Nang mapatigil nga ako at mapansin ko na may isang asong itim na naroon sa ilalim ng kanyang kabaong na para bang nagbabantay. Napangiti pa nga ako noon nang makita ko yun at nasabi sa aking sarili na maswerte siya dahil mahal na mahal siya ng kanyang alaga. Sir Dan, napakunot po yung noo ko nung makita ko na hindi man lamang gumalaw yung aso sa ilalim kahit na natapos ko na nga pong dasalin yung banal na rosaryo. Mga 35 minutos rin po siguro yung naubos ko noon. Nga talagang katakataka kung bakit tila na estatwa nga yung asong yon. Pag-alis ko sa may tapat ng kabaong ni Irene habang naglalakad na pabalik sa upuan, kasama yung ibang kakilala at kaibigan ko, ay kapansin-pansin yung matalim na tingin ng asong yon sa akin. Hindi ko noon sigurado kung talagang napapraning lang ako o kung ano. Pero dahil sa pagtitig niyang yon sa akin ay nagdulot yun ng negatibong pakiramdam na hindi ko rin maintindihan. Kaya naman sinusubukan ko pa rin magpasulyap-sulyap sa hayop kung nasaan na nga ba ito. Pero talagang may kawirduhan po ito dahil tila ba may kung ano sa akin noon kaya nga ito nakatitig. Nagstay pa ako doon ng medyo late dahil huling 2 araw na lang din po ng lamay ni Irene. At hindi ko sure kung makakapunta pa nga ako sa huling lamay niya dahil may importante rin akong inaasikaso nung mga panahong yon. Bandang 11:00 na nga po ng gabi at papalis na rin sana ako sa lamay nang biglang dumating yung isang kaibigan namin na taga-ibang bansa. Natawagin na lang po nating Feli. Kaya naman hinatakpo niya ako pabalik noon upang makipagkwentuhan na muna dahil sa tagal rin ng panahon na hindi nga kami nagkasama-sama. Habang nagkukwentuhan nga yung grupo namin ay dumating yung isang kapitbahay nila na kakilala nung kaibigan naming si Feli. Dahil sa wala nga kaming ideya sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Irene, sinubukan po naming magtanong sa kanya kung ano nga ba yung tunay na mga nangyari. Sa totoo lang po, sana pala hindi na nga kami nagtanong dahil hindi namin nagustuhan yung mga sinabi ng kapitbahay nilang yon. Ayon sa babaeng kapitbahay nila, kaya daw pinatay itong si Irene ay dahil daw isa raw itong aswang. Aswang yung kaibigan ninyo at marami na yung nabiktima na taga dito. Ilang ulit na nga pinagbigyan pero hindi man lang nadala. Bulong pa nga ng babae sa amin ni Feli noon. Aswang? Paano niyo po nasabi? Hindi ba't kwentong bata lamang yung mga ganyan? Tanong pa nga ni Feli sa kakilala niyang ito. Nakakatawa mang sabihin at isipin. Pero sa lugar namin ay totoo yung mga ganyang nilalang. Saad pa nga nung babae sa amin noon na seryoso nga ito. Ayon sa babaeng nakilala ko sa pangalang Ninette, matagal na raw na usap-usapan sa lugar nila na aswang nga itong si Irene. Pero dahil hindi nga raw mapatunayan, ay hinayaan na lang daw nila ito hanggang sa may nakahuli ng araw dito na tumatakbo pagapang na tulad ng isang hayop. At nung sinitang araw ay tila wala ito sa sarili na umatake. Pulang-pula daw yung mga mata nito habang walang patid na naglalaway na para bang isang gutom na hayop. 5 lalaki pa raw yung nagtulong-tulong upang maigapos ito at madala sa barangay hall. Pagdating daw ng mga tanod ay umarte daw ito na siya yung biktima at pinagtangka ang gawa ng masama ng mga lalaking gumapos sa kanya. Dahil sa ganong sitwasyon, pinanigan pa raw ito ng mga tanod kaya pinakawalan rin kinalaunan. May pagkakataon rin daw na mismo yung asawa ni Ninette ay nakaengkwentro si Irene at nagpatunay na ito nga ay isang aswang. 2:00 daw ng madaling araw noon nung magpunta sa bundok yung asawa niya upang manguha ng labong para gulayin nang makasalubong yung isang maitim at ubod na laking baboy. Dahil daw sa kilala ng mister niya, yung halos lahat ng mga baboyan sa lugar nila ay wala talagang ganong native na baboy, kaya't alam niyang may mali doon sa hayop. Lalampasan ng araw sana ng asawa niya yung baboy nang bigla daw siyang daluhungin ito. Pero mabuti na lamang at nakailag nga ito at nakatalon sa kabilang gilid ng daan. Dali-dali raw nitong binunot yung kanyang itak na nakalagay nga sa tagiliran niya at walang pagdadalawang isip na hinataw ng hinataw yung nilalang na yon. Pero dahil medyo mapurol pa raw yung itak nito, ay hindi daw ganon kalalim yung mga sugat na kanyang naibigay doon. Pero kahit na ganon daw, ayon sa asawa ni Ninette, sinigurado niyang talagang mapuruhan pa rin yung baboy upang malaman kung sino nga yung tampalasang aswang. Dahil nga daw sa mga hinala ng mga taga sa kanila at mga kwento rin
na si Irene yung aswang, ay nagpanggap daw silang mag-asawa na magdala ng ulam sa bahay nila Irene upang makumpirma yung kanilang haka-haka tungkol doon sa aswang na nakaengkwentro ng kanyang asawa na nagawa nga namang tumakas. Pagbukas raw ng pinto ng bahay, ay yung kapatid daw ni Irene na nakababata yung humarap sa kanila. At sinabi raw nito na hindi daw maganda yung lagay ng pakiramdam ng kanyang ate dahil nahulog daw ito sa burol matapos madulas at magpagulong-gulong kagabi. Dahil sa kakilala daw ni Ninette si Irene, pinilit daw nila itong makita. At ganoon na lang daw yung gulat ng mukha ni Irene nang makita niya yung asawa ni Ninette. Grabe daw yung takot nito na hindi maintindihan kaya't nagtatatakbo na nga pabalik ng kwarto na animoy nakakita ng multo. Nakangtaka daw yung mga kaanak ni Irene sa kung bakit ganoon nga yung inasal nito. Sa harap ng mag-asawang noon ay nagdududa na nga dahil sa pagkabisto nila sa tunay na pagkatao ni Irene. Kung ganoon rin lang pala, paano namatay itong si Irene? Kilala niyo ba yung pumatay sa kanya? Tanong ko noon. Oo naman, kilala ng lahat ng taga dito kung sino yung pumatay sa kaibigan ninyo. Paano ba namang hindi siya papatayin? Biniktima niya yung anak na panganay ng taong yon. Bulong pa nga ni Ninette sa amin noon. Ayon nga sa kwento nito, nasa kalagitnaan ng araw ng mga 2:00 at 1:00 ng madaling araw noon nang magkagulo matapos mahuli ng madla si Irene na pumasok sa isang iskinita sa isang compound sa lugar na yon. Tinangka daw nitong siluin yung anak na buntis nung taga ron. Natangay ng araw nito yung buntis pero dahil sa pagtutulungan ng magkakamag-anak ay naigupo daw nila yung kasuklam-suklam na itsura ng aswang. Maitim daw yon na nilalang na talagang kakaiba. Pero payat daw yung pangangatawan nito at manipis ngunit mahaba daw yung mga braso at pati yung mga kuko. Ininda daw nito yung hataw ng buntot ng pagi na literal nga na panlaban sa aswang. Halimaw daw yung wangis nito noong una. Pero nung malapit ng araw na sumikat yung araw, ay napatotohanan nga nila na si Irene nga yung aswang sa kanilang lugar. Sa galit daw ng ilan sa mga kaanak ng kanyang naging biktima, binugbog daw siya habang nakatali. Kahit nagulpi sarado na raw ito sa mga tao, pinilit pa rin daw nitong makatakas noon. Pinigilan pa raw ito ng ilan pero pinahayaan na lang daw nung nakatatanda dahil hindi na rin naman daw magtatagal yung buhay nito dahil sa tindi ng mga pinsalang kanyang mga natamo. Yung kapatid niyang nakababata, yung sinasabi niyo nasaan na? Tanong ko rin po noon. At Sir Dan, halos panawan po ko ng ulirat nang hindi tumugon si Ninette sa tanong ko. At isang makahulugang tingin lamang yung ginawa niya sa baylingon sa direksyon ng kabaong ni Irene, kung nasaan nga yung asong nakaupo at nakatitig sa akin noon. Para bang binuhusan ako ng napakalamig na tubig ng mga sandaling yon dahil sa tindi ng takot ko nang mapagtanto ko na baka naipasa ng araw ni Irene yung kanyang sumpa sa nakababata niyang kapatid na hindi ko na rin kilala. Ayon nga sa kwento ni Ninette, natagpuan daw ng mga taong rumisponde si Irene kasama yung kapatid nito na punong-puno ng mabahong likido yung dibdib habang walang patid na umiiyak. Paulit-ulit daw nitong sinisigaw na pagbabayaran daw ng matindi ng lahat ng mga taong nanakit at lumapastangan sa kanyang kapatid. Naumanto nga sa kamatayan nito. Nagulat na lang din daw sila na may aso nang palaging naroon, kaya't yun daw yung kanilang duda. Nang muli ko nga pong ibato yung tingin ko sa asong naroon sa ilalim ng kabaong ni Irene, ay lalo kong pinanayuan ng balahibo at matinding panlalamig rin yung naramdaman ko dahil sa aking mga narinig mula kay Ninette. Hindi man ako 100% naniniwala sa mga kwentong aking narinig. Naisip kong wala rin namang mawawala kung paniniwalaan ko nga yung mga yon. Total, sila naman yung matagal na nakasama at kakilala ni Irene. Papauwi na nga po kami ni Feli nung gabing yon nang muli kong nilingon yung aso sa ilalim ng kabaong at muling napakunot yung noo ko nang makita kong wala na po yun doon sa kanyang kinaroroonan kanina. Sa pagkakataon pong yon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Kaba na baka sundan nga kami nito at biktimahin kung makakita siya ng pagkakataon. Ayon kasi sa mga kwento sa amin ni Ninette, kahit daw yung mga kamag-anak nila, kapag sinusubukan daw paalisin yung asong yon doon sa ilalim ng kabaong,
ay umaangil raw yun at naglalaway na talagang hindi normal. Ayon pa sa mga taga ron, tuwing gabi lang daw yun nagpapakita. At sa umaga naman daw ay nakikita naman daw nila yung nakababatang kapatid ni Irene, pero kapag gabi na ay hindi raw nila ito mahagilap. Habang naglalakad nga kami ni Feli sa madilim na daan, papalabas ng lugar ng Burulan, ay labis nga yung takot namin noon kaya't magkakapit po kami ng mga bisig. Hanggang makarating sa sasakyan ng asawa niyang si Mano na nagmaneho nga para sa amin. Papasakay na nga kami sa auto ni Feli nang kainin kami ng matinding takot dahil nakita naming naroon sa malapit yung aso naming kinatatakutan. Ang pula po ng mata nito na talagang nagliliwanag sa dilim. Nakatitig lang din po ito sa amin habang patuloy na naglalaway. Kahit hindi po ito sobrang lapit sa amin noon, rinig na rinig po namin yung pag-angil nito. Na parang kapag tumagal pa kami doon, ay baka atakihin na nga po kami nito at baka kung ano pa yung mangyari. Sa pagmamadali naming pumasok sa loob ng auto, naiwan ko pa nga po yung tsinelas ko noon sa pagmamadali ko. Nakangtaka po kami ng mister ni Feli noon kung bakit ganoon po yung nangyari. Kinilabutan po kami noon at nagtataka kung ano nga bang ginagawa ng asong yon doon. Nagpahatid po ako noon kila Feli sa mismong tapat ng bahay ko upang matiyak yung aking kaligtasan na hindi nga ako nasundan ng asong yon na pinaniniwalaan ngang aswang at walang iba kundi yung kapatid mismo ni Irene na siyang pinasahan umano nito ng kanyang sumpa. Sir Dan, hindi na po sana ako pupunta sa libing ni Irene, pero dahil sa pangungulit ni Feli ay nagpunta po kami, pero nung mga panahon yon ay may dala na po kaming asin at bawang na pinaniniwala ang pangontra. Mukhang naging epektibo naman po ito dahil kahit inabot po kami ng gabi sa kanila matapos mailibing si Irene ay hindi na po nagpakita sa amin ulit yung asong yon. Wala na rin po kaming naging balita pagkatapos nun kung ano na nga bang nangyayari sa kapatid ni Irene. At sa totoo lang ayaw na rin po naming malaman. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Sa totoo lang po, ay matagal ko nang gustong mag-share dito ng aking karanasan. Pero nung mga panahong naganap po kasi ito ay hindi pa ganoon kaboom yung mga usapang katatakutan. Kaya naman ngayon ko lamang po ito naisipang ibahagi sa inyo. Una po sa lahat ay tawagin niyo akong Bitina. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong OFW sa dayuhang bansa ng Morocco. Sa totoo lang po, ay bata pa lang ako ay mulat na ako sa mga kwentong katatakutan. Pero hindi ko nga akalain na meron din palang aswang sa lugar na ito. Bagaman hindi pa nga ako nakakakita ng tunay na aswang, ay may ilan rin po akong karanasan na pinaramdaman din po nila ako kasama yung tita ko, na noon ay buntis noon. Mabuti na lamang at naroon nga sila papa dahil kung wala ay mababaliw talaga ako. Ikaw ba namang makarinig ng mga tungal at mga pagaspas sa labas ng bahay? Ewan ko lang kung hindi ka matakot. Lalo na't nasa gitna pa po ng palayan yung bahay nila tita noon. So ito na nga po yung karanasan ko. Nasa bahay bakasyonan po ako ng mga panahong yon dahil isinama ako ng boss namin noon nung magkaroon nga sila ng family reunion ng buong pamilya ng side ng amo kong lalaki. Hindi ako pamilyar sa lugar na aming pinuntahan dahil halos kakaisang buwan ko pa lang sa Morocco nung mga panahong yon at marami pa nga akong mga bagay na inaalam at sinusuri. Sa pagkakatanda ko ay nasa bandang 2016 po yon. Ng mga September siguro hanggang December. Diyan lang po banda yon. Nagtipon-tipon nga po sila sa isang malaking isla na pagmamay-ari ng isang kaanak ng amo kong lalaki. At mga nasa 30 rin po kami noon. Nung una ay ayaw ko sanang sumama dahil naisip ko na baka ma-OP lamang po ako doon. Pero nung malaman ko ngang isasama rin daw pala ng mga amo nila yung kanilang mga kasambahay, kahit papano ay naibsan din po nito yung lungkot ko. Isa pa ay magkakaroon ako ng mga bagong kaibigan. Doon ay tuwang-tuwa nga ako dahil sa 5 mga kasambahay na nakilala ko
At may isang Pinay din po na itago na lang po natin sa pangalang Tina. Mga magkasing edaran lang po kami ni Tina. Kaya naman masaya po ako noon dahil sa wakas ay magagamit ko na yung pananagalog ko. Si Tina po ay taga Malabon at meron na raw siyang pamilya, asawa at isang anak. Kitang-kita ko nga sa mga mata niya yung matinding lungkot at pangungulila dahil wala pa raw 1 taon yung anak niya nung iwan niya ito sa poder ng kanyang asawa. Pinalubag ko naman yung kanyang loob sa pagkukwento at pagtatanong kung saan nga siya nanunuluyan. Malugod rin naman yung sinabi sa akin noon yung address nila. Puntahan ko raw siya kapag may kailangan nga ako o kung day off ko. Sobrang saya ko nga nung mga sandaling yon dahil meron akong bagong kaibigan at mahihingaan ko nga ng kalungkutan. Habang naglalakad-lakad kami malapit sa baybayin sa gawing dulo ay nakaramdam nga kami ng kakaiba. Kaya naman pareho nga kaming napatigil sa paglalakad at patuloy na nagmatsyag kung ano nga ba yon. Hindi pa man kumakagat yung dilim ng mga oras na yon pero may kadiliman na rin yung lugar dahil isang malaki nga at matatayog yung mga punong naroon. Samahan mo pa ng malalapad at maunat na mga dahon na sumasalo sa init ng araw. Papalis na nga sana kami ng mga sandaling yon nung biglang may isang malaking itim na aso yung tumalon pa ibaba sa harapan namin. Tinulak pa nga ako ni Tina para hindi nga ako madali ng malaking asong yon. Ang sama po ng pagkatitig ni Tina noon sa malaking asong yon. Ilang pagkakataon kami nitong sinubukan na atakihin pero mabuti na lamang at nariyan nga si Tina na matapang na tinatabo yung malaking asong ito. Inutusan pa nga niya akong dumampot ng mga bato at batuhin daw namin yon. Pero dahil wala nga akong kaide-ideya sa mga nagaganap ay hindi na muna ako kumilos noon at hinayaan na lang si Tina na bumato. Laking pagtataka ko dahil kahit na tinatamaan po ng bato yung hayop na yon ay hindi man lamang po ito nasasaktan. Sa isip ko pa noon ay hindi pang karaniwan yung asong yon. Hayaan mo na lang yan, sambit ko pa nga po kay Tina. Hindi yan ordinaryo. Ramdam kong meron siyang intensyong masama. Diretso naman po nitong saad sa akin noon. Galit na galit yung asong yon at tanging mababangis na mga pag-angil na lang yung naitugon nito sa amin bago nga pumasok sa may talahiban. Sa takot namin ni Tina ay nagmamadali nga kaming bumalik doon sa venue nung amo naming nagkakasayahan at nung naroon na nga po kami ay meron kaming napansing 2 Afrikanang babae na nakatitig sa amin ng mari na tila ba may atraso nga kami sa kanila. Panay pa nga yung pagbulong ng isa doon sa kasama na wari nagsusumbong. Nakikita mo ba yung 2 Afrikana? Ayaw ko mang magbintang pero posibleng baka isa nga sa kanila yung asong itim na muntika ng umatake sa atin kanina. Pabulong pa na saad ni Tina sa akin noon. Ano? Ano ba sila, mga aswang? Nahasan ko naman pong tanong. Hindi ko alam pero malakas yung kutob ko. Hindi lang naman sa atin yung mga ganyang nilalang eh. Meron din dito sa ibang bansa. Hindi lang natin alam kung ano yung tawag nila. Paliwanag pa sa akin ni Tina. Kukumprontahin na sana namin yung 2 Afrikana nung mga sandaling yon. Pero inutusan nga sila ng kanilang among lalaki. Dahilan upang umalis nga sila doon sa venue. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag at nakaramdam ng maayos noon. Dahil kanina lang ay mabigat po yung aming nararamdaman. Ilang sandali pa yung nagdaan ay tinawag nga ako ng amo kong lalaki noon. Nakita ko siyang sumenyas na para bang may kailangan. Kaya naman dali-dali nga akong nagpasintabi kay Tina at umalis na rin kung saan nga kami nakaupo. Nang makalapit na nga ako sa amo ko, inutusan niya akong asikasuhin yung anak ng isang kaanak niya na napadumi. Na meron na nga sa kanyang diaper at kinakailangang palitan dahil baka magka-rashes nga ito. Sa pagtatansya ko, ay nasa mga 3 o 4 na taong gulang pa lamang po yung bata. Hindi daw kasi nila mahagilap yung kasambahay nila at baka daw nagbanyo lang. Agaran ko namang sinunod yung gusto ng amo ko noon at isinama ko na nga yung bata sa malapit na CR upang asikasuhin nga ito. At sasamahan pa nga po ko ni Tina noon pero hindi ko na siya pinasama dahil kumakain nga ito ng mga sandaling yon. Madilim-dilim na po noon kaya naman nagmamadali nga akong nagpunta sa CR para maasikaso na nga yung bata. Sa loob ng CR habang nililinisan ko nga yung bata ay may naririnig akong tila nagbubuting-ting sa isa sa mga cubicle. Malaki po kasi yung CR na ito na para bang CR ng mga nasa mall.
o malalaking mga establishmento. Pero hindi ko po yun pinansin dahil iniisip ko na baka may ibang tao lang din na gumagamit ng banyo. Nung matapos ko na nga yung paglilinis sa bata, inihatid ko na nga ito sa kanyang mga magulang. Pinasalamatan naman nila ako bago bumalik sa kinaupuan ko at kasama ko na nga si Tina nang bigla ko namang maalala yung naiwan kong diaper doon sa CR. Nagdali-dali nga ako sa pagpunta muli doon dahil naisip ko na itapon mo na yun kasama ng mga maduduming tissue na ginamit ko dahil talagang nakalimutan ko po. Ganoon na lamang yung pagkabigla ko nang makita ko sa loob ng CR yung dalawang Aprikana. Halos panlabutan nga ako ng tuhod noon sa takot ng mga sandaling yon. Isa pa ay hindi ko alam kung aatras na ba ako o hindi na nga tutuloy. Ganoon na lamang yung gulat ko nang dadamputin ko na nga sana yung diaper ay para bang aso nga akong sinisingot-singot nung isa sa kanila. Sa paglingon ko ay matinding takot at sindak yung aking naramdaman. Nang makita kong matang pusa na nga yung sumisinghot na yon sa akin. Dali-dali ko siyang itinulak sa pagkagulat ko. Pero hindi man lamang siya natinagot na patras bagkus ay ako pa nga yung natumba sa may lapag. Pagapang na lumapit sa akin yung isang Aprikana na talaga namang napatras pa nga ako lalo noon sa kaba. Sinubukan kong igalaw yung mga tuhod ko pero para bang manid na nga yung mga ito. Ilang ulit ko itong kinurot-kurot hanggang makatayo na nga ako. Nang makakuha na nga ako ng balanse ay tinabig ko nga yung isang malapit sa akin na babae at binato ko nga ng diaper yung gumagapang sabay nagmamadali na akong tumakbo. At hinanap ko nga si Tina na kumakain pa rin ng mga oras na yon. Parang nakakatawa man yung eksena pero talagang purong kilabot po yung naramdaman ko noon. Ganoon na lamang yung pag-aalala ni Tina sa akin noon nang makita niya akong namumutla. Kaya naman sinabi ko na nga sa kanya yung mga naganap. Doon ay kumbinsido na nga kaming dalawa ni Tina na isa nga sa mga babaeng yon yung itim na aso kanina. Kaya naman pinag-ingat nga niya ako at sinabihan na umiwas na muna ako sa sinuman sa dalawang yon. Mahirap na dahil hindi namin sigurado kung ano nga ba yung kakayahan ng mga yon. Nasa kasarapan na nga kami ng tulog ng anak ng amo ko na katabi ko na nang bigla naman akong magising nang makarinig ako na para bang may nagkakahig sa hindi kalayuan. Dali-dali kong tinignan yung cellphone ko noon at doon nga ay nakita kong pasado 2:00 na rin ng madaling araw. Dumungaw nga ako sa may labas ng bahay pero wala naman akong nakitang kakaiba. Kaya naman panandalian ko ngang iniwan muna yung alaga ko at lumabas nga ako para umihi. Naglalakad na ako papunta sa banyo nang bigla kong maalala yung dalawang Aprikana. Sa puntong yon, nakaramdam nga ako ng takot na baka makaharap ko na naman yung mga ito. Kaya naisip ko na doon na lamang sa malapit pa simpleng magbawas, total naman ay madilim na nga yung ibang bahagi doon. Papatapos na nga ako sa ginagawa ko nang bigla kong may naninagan mula sa aking kinaupuan. Kitang-kita ko yung pagpapalit ng anyo nung isa sa dalawang Aprikana bilang mabalasik na hayop. At doon ay nasabi kong tunay nga yung mga bintang namin sa kanila. Hindi to gaya ng mga tipikal na pagpapalit ng anyo na alam natin na. May nakita akong ininom ng babaeng yon bago nga siya naghubad ng damit at lumuhod. Narinig ko rin na may paulit-ulit siyang binabanggit na mga kataga bago siya naging isang malaking itim na aso at humalagpo sa kadiliman ng gabi. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Talagang takot ako dahil ito nga yung unang karanasan kong makakita ng ganoon. Papabalik na nga ako sa tinutulugan namin ng alaga ko nang bigla kong makita yung isa sa mga asong kulay itim. Umaangil po ito sa akin noon na para bang sasalakayin na nga nito ako. Napatigil ako sa aking pagtakbo at sa halip ay sinubukan kong kausapin yung asong itim na nakaharang pero wala itong naging reaksyon at tuloy lamang sa kanyang pag-angil. Nang akma na nga itong atakihin ako ay may lumabas rin po sa gilid ko na isang maitim na asong may mapupulang mata. Parehong itim na aso ng dalawang yon pero kitang-kita yung diferensya sa kanilang pangangatawan. Nakipagbununga yung asong may mapupulang mata doon sa asong payat ang pangangatawan. Hanggang sa malugi na nga sa laban yung asong mapupula yung mga mata dahil dalawa nga yung kanyang nakatunggali.
Pero kahit na dalawa laban sa isa, ay magaling po talaga itong makipaglaban. Dito ay napaisip na nga ako noon kung bakit 3 nga yung asong itim na nasa harapan ko. Hanggang makakuha nga ng tiyempo yung asong merong mapupulang mga mata. At masakmal nga niya sa leeg yung isang papasugod na sa akin. Nung mapuruhan nga niya ito ay kusang umatras yung 2 aso noon at nawala na nga sa kadiliman ng paligid. Tumakas na po yung mga ito. Sugatan yung asong may mapupulang mata na siyang nagligtas nga sa akin. At lalapitan ko pa sana yun, ngunit natakot naman ako dahil sa kanyang nakakapangilabot na wangis. Tumahol rin po ito ng makadalawang ulit bago nga pumasok sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Nang masiguro ko na nga na maayos na rin yung lahat, doon pa lang po ako nakabuelo at bumalik sa kwarto kung nasaan nga yung alaga ko. Buong magdamag akong hindi natulog noon dahil sa kaiisip kung sino nga ba yung asong nagligtas sa akin. Kinabukasan na hinanap ko nga si Tina sa kung saan, pero hindi ko na siya makita, pati yung 2 aswang na Aprikana. Hindi ko po sila mahagilap noon. Bago nga maghiwa-hiwala yung aming mga amo, matapos yung reunion nila, ay nakita ko nga si Tina at nagpaalam ito sa akin ng personal. Gulat na gulat ako ng mga sandaling yun nang makita ko yung sandamukal na gasgas, mga pasa, at meron din pong mga sugat sa kanyang braso na malamang ay meron din sa iba pang parte ng katawan. Tinanong ko nga siya pero wala siyang naitugon. Bagkus ay naging tahimik lamang po ito at niyakap ako ng mahigpit bago magpaalam. Habang nasa biyahe nga kami papauwi, ay hindi mawala sa utak ko noon na baka si Tina nga yung 3 asong kulay itim na may mapupulang mga mata, na siyang nagligtas rin sa akin mula doon sa 2 nilalang. Wala man akong pruweba sa hinala kong ito. Malakas po yung kutob ko na totoo yon. Lalo na nga nang makita ko yung kanyang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang tanungin ko ito kung paano nga ba yung kanyang mga sugat. Doon ko nga napagtanto na hindi pala lahat ng aswang ay masama. Tulad ng mga naririnig natin sa mga kwento. Mula po noon, parati na nga kaming nagkikita ni Tina. At bagaman alam ko naman yung tunay niyang pagkatao, ay hindi naman po ito naging big deal. Hindi rin po talaga namin pinag-uusapan, lalo at hindi ko na rin po binibring up pa yung mga ganong topic. Kinuha ko pa nga po siyang ninang noon sa aming anak. Wala akong pakialam kung nakakatakot man siya bilang aswang. Dahil alam ko pong isa siyang mabuting tao. Dito ko na rin tatapusin ito at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Itago mo na lang yung tunay kong pagkatao para makaiwas na rin sa kung ano-ano pang komento. Sa totoo lang po, wala naman akong pakialam sa kung ano yung sasabihin nilang opinyon. Pero mas maigi na rin siguro kung itago na lang po yung aking pagkakakilanlan. So ito na nga. Buwan ng Pebrero taong 2015. Nung dumating sa aming baryo yung isang magandang dalaga na tawagin na lang po nating Herna. Isa raw po itong modelo mula pa sa Cebu at doon nga napiling manirahan sa baryo namin sa Zambales. Dahil siya nga raw yung kaisa-isang apo ni Doña Julieta na talagang nire-respeto nga sa lugar namin dahil mayaman nga po ito. Bagamat hindi ko nga naabutan yung kapanahunan ng sinasabing Doña, ay marami namang mga kwento tungkol sa kanya na masama nga raw yung ugali nito. Kaya raw siya iniwanan ng kanyang kaisa-isang anak at pinakamamahal na asawa. Dahil doon ay namuhay nga itong si Aling Julieta nang mag-isa sa kanilang malaking bahay. Ayon pa sa mga tsuhin kong inabutan nga yung Donya, sadyang mahaba raw yung buhay ng Donyang ito dahil umabot pa raw ito ng 100 taon bago namatay. At doon daw sa bahay niya namatay yung matanda. May mga kwento pa nga noon na nung namatay daw ito ay wala halos tumulong na mga kapitbahay sa pag-aasikaso. Dahil karamihan nga sa mga yon ay nakaaway at nakagirian nitong si Doña Julieta. Pati nga yung tita Jasmine ko na panganay sa kanilang magkakapatid
ay sinabunutan raw ng matanda matapos mahuling namimitas ng bulaklak sa may labas ng bakod. Dahil daw doon ay nagsabo nga si Lola Belen at si Aling Julieta. Mabuti na lang daw at naawat naman ng mga kapitbahay at hindi na nga nauwi pa sa sakitan yung away sa pagitan nila. Takang-taka nga kami ng misis kong tawagin nating Wena kung bakit sa lugar pa nga namin napiling manirahan ni Herna. Medyo liblib nga yung lugar at talaga namang mahirap matunton kung hindi mo pa ipagtatanong-tanong. Pero yung mga kuro-kuro pa lang yon ay mula sa chismosa naming mga kapitbahay. Kesyo daw buntis na nga ito at nagtatago nga raw sa madla upang hindi masira yung kanyang karera. Meron din daw malaking utang na kinakaharap siguro at kanyang pinagtataguan. At isa pa nga sa mga malaking naging kwento rin ay naghahabol daw ito sa mamanahin niyang bahay upang maibenta sa malaking halaga. Kahit na ganun nga yung mga naging usapan noon kay Herna ay wala siyang pinatulan sa mga yon. Bagkus ay nagbingi-bingihan lamang po ito sa mga usaping wala namang katotohanan. Kaya naman lalo nga siyang hinangaan sa amin noon dahil sa kabaitan niyang pinapakita. Yung tipong harap-harapan na nga siyang sinasabihan ay deadma lang po ito. Kaya naman kahit ako ay napahanga nga nitong si Herna. Mahal, mainam pala talagang tao itong si Herna, no? Biro mo, pinangangalanda ka na ng iba dito na hindi umano'y nagbubuntis ito ng patago sa lugar natin. Pero wala man lang siyang ginagawang kung ano. Saad ko pa nga po noon sa aking asawa. Sinabi mo pa, maganda na, mabait pa. Mahirap kalaban niyang si Aling Kuli. Siya yung nagpapakalat eh. Sa totoo lang, kinokonsidera na nga siyang pinakachismosang kapitbahay natin dito eh. Saad pa ng asawa ko. Wala ring nananalo sa kanya ng mga argumento. Dahil lahat ng sasabihin mo ay lagi siyang may pahabol. Sambit ko naman. Hayaan na nga natin yan. Matulog na tayo at marami pa tayong aasikasuhin bukas. Saad naman ng asawa ko noon. Kaya't natulog na nga rin po kami. Kinabukasan habang nag-aasikaso nga ako ng mga panggatong namin at nagwawalis naman ng bakuran yung asawa ko, ay isang nakakabiglang balita yung umugong sa lugar namin. Ayon kay Guido na matadero nga sa pamilihan, ay natagpuan daw na walang buhay sa makipot na patubigan yung bangkay ng matandang si Aling Kuli. Kahindik-hindik daw yung itsura nito nang makita ng mga otoridad. Dahil parang nagkandaluray-luray na nga yung kanyang katawan. Dahil sa kung anong nilalang yung pumangas o kumagat dito. Ayon pa nga sa mga otoridad, ay posibleng adik lang daw yung gumawa nun sa matanda. Dahil sino ba naman daw yung matinong tao yung gagawa ng ganun sa kapwa nito? Isa rin sa mga anggulong kanilang tinitignan ay posibleng matinding galit yung rason kung bakit pinatay nga yung matanda. Halos po kasi lahat ay alam na matabil yung bunganga nito. Nung maikwento nga ni Guido sa amin ng mga nakikinig sa kanya, yung tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga lamang loob ng matandang yon, doon na nga nagkomento yung iba at isa na nga ron si Mang Dolpo. Malakas yung kutob ko. Aswang yung dumali kay Kuli. Saad pa nga po nito. Aswang? Ilang taon na po akong nabubuhay dito sa lugar natin. Minsan wala naman tayong nabalitaang ganyan, hindi ba? Saad naman ng katabi ko noon. Sir Dan, totoo naman po kasi yung sinabi nito. Dahil sa matagal na rin po ako doon at ni minsan ay wala naman akong nakaengkwentrong ganong nilalang. Kahit na masama nga yung naging reputasyon ni Aling Kuli sa mga taga samin, ay nagbigay pa rin po kami ng respeto dito. Katunayan pa nga ay nagpunta nga kami ng misis ko noon sa huling lamay niya upang magpaabot ng aming pakikiramay at kaunting tulong. Ganon na lamang yung pagkagulat ng karamihan sa mga nakikipaglamay nang makita nila na pumunta nga si Herna sa burol ng ale at nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay at tulong rin. Sa isang sulok kung saan nga naroroon yung mga kaibigan ni Aling Kuli na makakatirin syempre yung dila, ay hindi nga sila makatingin ng diretso sa dalaga dahil sa hiya nga nila dito sa pagkakalat ng mga mali at masasamang kuwento. Taus-puso rin namang tinanggap ng mister ng namayapa yung bigay na tulong ni Herna sa kanila. At sinabi rin ni Herna na kung kulang pa yon ay handa siyang magbigay pa ulit.
Kaya naman halos lahat ng naroon ay bilib nga sa kanya noon. Sumaglit lang muna siya doon at nakipagkwentuhan bago nagpaalam na uuwi na rin. Nasampal pa nga ako ng asawa ko noon dahil sa nakita nga niya akong nakangiti habang nakatitig kay Herna nung naglalakad na nga ito papalayo. Makalipas yung mga 3 araw matapos may libing si Aling Kuli, ay ginabi ako ng uwi noon sa pagtitinda sa aming pwesto sa bayan dahil nagtitinda nga po ako noon ng siomay. Madami akong daladala nung mga panahong yon. Dahil hindi maganda yung kita at matumal nga yung araw na yon. Panay po kasi yung pagulan. Ang asawa ko naman ay may inaasikaso sa bahay ng kanyang mga magulang na importante daw. Kaya doon na muna siya matutulog nung gabing yon. Hindi naman talaga nakakatakot yung lugar namin at sa katunayan pa nga, marami pang mga tao ang makikita at makakasalubong mong naglalakad kahit na 10 oras na nga ng gabi. Pero binago yung lahat ng yon mula nang mamatay si Aling Kuli. Matapos daw mabiktima ng isang aswang na hindi pa nga napatutunayan kung totoo ba talaga. Habang minamaneho ko nga yung aming tricycle, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang bigla kong parahin ng isang taga sa amin na tawagin po nating Menchi. Humahangos po ito at talagang hinihingal sa pagtakbo. Kaya naman dali-dali kong inihinto yung tricycle upang tanungin kung napaano nga ba ito. Aswang! Merong aswang! Bulalas pa nga po nito. Napakunot naman ako ng noon ng mga sandaling yon dahil hindi ko alam kung bakit yon nga yung unang binanggit nito. Kaya naman inulit ko pa nga yung pagtatanong sa kanya at hinintay siyang makasagap ng hininga. At ayon dito, katatapos lang daw niyang maghugas ng pinggan at nung isasara na nga raw niya yung bintana ng kanilang balkonahe. Habang hinahatak daw ni Menchi yung pangharang, ay may napansin daw siyang kung ano doon kaya naman dali-dali siyang pumunta sa may balkonahe nila upang tignan kung ano nga ba yon. At ganoon na lang daw yung gulat niya nang makita niya yung figurang itim na isa palang malaking pusang kulay itim. At may mapupula raw itong mga mata. Ilang ulit pa raw itong umatungal at talagang sa unang tingin pa lang daw ay hindi talaga yon normal. Kaya naman nagmadali siyang sabuyan ng tubig yung pusang yon upang umalis pero imbis na umalis, tinangka pa raw nitong dambahin si Menchi. Natakot daw siya nung mga panahon yon sa ginawa ng pusa. Kaya muntikan nga niya yung ikatumba at yung malala pa po ay buntis pa nga po ito ng 4 na buwan na raw ayon dito. Kaya nagmamadali raw siyang pumasok ng kanilang bahay. Takot na takot daw siya nung mga sandaling yon dahil wala nga raw siyang kasama. Yung mister niya na kumpare ko ay bukas pa raw yung uwi. Bilang panggabi nga ito sa kanyang trabaho. Magkakasunod raw yung mga kalampagan sa kanilang pintuan na para bang nagpupumili talaga na pumasok yung malaking pusang yon. Hanggang mabuksan nga raw ng nilalang yung pintuan. At pumasok nga raw ito sa loob. Gulat na gulat daw siya nung mga sandaling yon dahil sa hindi nga niya inaasahan na hindi na raw yung malaking pusa yung pumasok. Bagkus ay isa daw yung matandang babae na hubot-hubad. Umaasal daw ito ng kakaiba habang walang patid yung pagtulo ng malapot nitong laway sa lapag. Pinagbabato nga raw niya yung matanda gamit yung kung ano-anong nadadampot nitong mga bagay. At nung makapuro nga raw siya, ay doon pa lang daw niya naisipang tumakas na doon. Dahil sa mga ikwinento niya, ay isinakay ko nga siya sa tricycle at muli kaming nagtungo pabalik sa kanila. Pagdating nga namin doon ay bukas na nga yung bahay ni Menchi at wala naman kaming naabutan doon. Wala na nga doon yung sinasabi niyang matandang hubot-hubad. Papalis na nga kami ni Menchi upang magtungo sana sa barangay at makapag-report nang bigla naman kaming harangin ng isang matandang babae. At tulad ng sabi ni Menchi ay wala po itong saplot. Takot na takot nga itong itinuro ni Menchi sa akin at kinumpirma na yun daw yung matandang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Pinaharurot ko nga ng ubod ng bilis yung tricycle noon at dahil hindi po ito umaalis ay sinubukan ko na po itong bundulin. Pero inilagan lamang po niya ito sa pamamagitan ng pagtalon doon sa may gilid ng kalsada. Mabilis po itong kumilos Akala ko nga po ay mabubundol ko na pero hindi ko nagawa. At dahil nga po sa mga nangyari, ay medyo sumemplang po kami noon
dahilan para magpreno nga po ako at itigil yung tricycle. Hindi ko naman inaasahan noon na pagkatapos noon ay mabilis nga po kaming nilapitan ng matanda. At ang bilis po ng pangyayari at agaran po nito akong nasakal. Sa gilid po si Menchie noon at mabilis po niyang dinampot yung supot ng kalamansi na mabisa umanong pangontra sa aswang dahil sa katangian nitong magpapalabas ng tunay na itsura ng isang aswang o yung mga pagkain na ginamitan nila ng itim na kapangyarihan. Yun lamang daw yung kanyang nadampot sa kanilang kusina bago nga siya tumakas sa kanilang bahay. Piniga nga ni Menchie yung ilang piraso nun sa kanyang kamay habang ako naman ay nanlalaban pa rin sa nilalang upang hindi nga nito ako mapatay. Dali-dali pong iwinisik ni Menchie noon yung katas sa matandang yon. At pagtama ng katas ng kalamansi sa balat ng matanda ay para po yung umusok at talagang nasaktan po siya noon dahil bigla po itong napahiyaw. Agaran din po nito akong binitawan at mabilis po itong tumakbo. "Habulin mo! Habulin mo!" Saad pa nga ni Menchie noon. Naagaran ko rin pong ginawa. Nung una ay nakala po naming hindi na nga namin makikita pa yung matandang babaeng yon. Pero inabutan po namin siya sa may dulo. Pagtawid po ng aswang sa may talahiban ay hindi na po kami sumunod dahil na rin sa takot na baka may kasama nga po ito doon na naghihintay at baka kung ano pang mangyari sa amin. Alis na nga sana kami noon nang makita naming lumabas mula sa talahiban yung babaeng si Herna. Gulat na gulat po kami noon. Ganon na lang po yung aming pagtataka kung bakit nga ito naroon at kung ano nga yung kanyang koneksyon sa matandang aswang na pumasok sa may talahiban. Hindi po yata kami nito napansin dahil akala nga yata nitong malamang porket umikot siya doon sa may kabila ay hindi na kami nito makikita. Pero nagkataong doon din kasi kami banda umikot bago nga sana kami umalis na. Sinundan po namin si Herna noon. At nung mapatapat nga po yung sinag ng buwan sa katawan ng dalaga, ay kitang-kita po namin yung mga pinsala sa kanyang katawan para po itong may mga paso sa kanyang mga braso, pati rin sa likod. At wala rin po itong saplot na lalong nakapagtataka. Sa kanyang likod ay meron ding parang mga lapnos. At nang makumpirma nga namin ito, agaran po kami noong tumigil na at bumalik na sa may tricycle. Pumunta po kami agad noon sa barangay hall dahil alam na po namin na yung aswang na yun ay walang iba kundi si Herna. Mukha lang po siyang matandang babae dahil malamang ay nagbabalat kayo po ito. Wala pong naniwala sa amin nung una. Pero talagang kinumbinsi po namin sila. At meron nga po kaming ilang nakumbinsi para sumama sa pagpunta sa malaking bahay kung saan nga nakatira si Herna. Pagdating po namin doon, ay ganoon na lang po yung gulat namin nang makita yung isang malaking ibon na lumapag sa ibabaw ng bubungan. Sinigaw-sigawan po ito ng ilang mga tao at pinagbabato dahilan upang umalis po ito. Nang mabuksan nga ng ilan sa mga kasama namin yung mismong bahay ni Herna, ay wala po ito doon. Hinalugog pa nga po nila yung bawat sulok ng bahay pero talagang wala doon yung babae. Pagbukas nga ni konsehal ng isa sa mga kwarto sa bahay, doon nga bumungad sa amin yung amoy na ubod ng lansa na parang nabubulok rin na laman. Meron din pong mga buto at parang mga labi ng mga patay na hayop. Sa galit po ng mga tao kay Herna sa pagbabalat kayo nito sa mga tagaron, ay tinaniman po nila ng bugok na itlog yung bawat sulok ng bahay at sinabitan rin ng mga pangontra. Ayon pa nga sa ilan sa mga nakausap ko, ay si Herna daw yung tunay na pumatay kay Aling Kuli. Yun nga yung duda. Dahil malamang ay galit nga ito sa pinapakalat na mga balita ni Aling Kuli. Yung matindi pa po, mula nung ginawa po namin yon, ni minsan ay hindi na po namin nakita pang muli si Herna. Walang nakakaalam kung ano nga bang nangyari sa babaeng yon. Pero sigurado po kami siyempre na hindi naman siya namatay nung gabing yon. At malamang pinili niyang wag nang bumalik dahil alam rin niya na problema lamang yung hatid sa kanya ng kanyang pagbabalik. Dahil siguradong pupuksain po siya ng mga kababaryo namin. Wala po kaming alam kung saan nga ba ito nagpunta dahil yun na talaga yung huling pagkikita namin. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito.